For today's video, lalakad na naman kami papunta ng hospital. Babalik kami kasi kahapon hindi natuloy at wala ang doktor. Papunta na kami, sasamahan ulit namin ang mama. Maaga kaming umalis, mga 7:45 ito, naglalakad na kami. Nang maagang init, grabe. Sobrang tirik na ng araw. Madala naman kaming payong. At yan si Kulas, panay nauuna siya. Siyempre mabilis maglakad. Sinasabayan ko ang mama sa paglalakad. Napakainit talaga. Wala kasi pag Lunes yung doktor na naka-assign kay mama para sa clearance ng kanyang para sa operation ng kanyang mata. Kaya bumalik kami ng Martes. Pabalik-balik siya. Naglalambing. Napaka-sweet talaga ni Kulas. Panayakap pa sa akin. Salamat sa pagmamahal, baby Kulas. Love, love ni Mami lagi. Napakainit. Sumasabay na rin siya sa payong. Japorms na naman siya. Naagaw pa niya ang payong. Siya na lang magdadala. Mabigat ang payong. Bali nadaanan pala kami dito ni Doktora. Doktora V. Mama, Doktora? Yes. Tapos pinasakay kami sa kotse niya kasi doon din siya nagtatrabaho. Mommy, Hatter. Sa pupuntahan namin hospital. Napakabait. Si Doktora V ay mami siya ng kaibigan ni Kulas. Baby ka? Yeah, na si Kiana. Kiana? Yeah, What? Kiana. What? Kiana? Yeah. Kiana? Oh my God. Gustong-gusto ni Kulas kapag nakasakay kami sa kotse. Kahit pag lumalakad kami sa ibang lakad. Hindi siya nahihilo kapag naka-kotse kami. Naka-taxi, ganun. Mommy, Yes. Pero pag naka-public transport siya, kami, minsan nahilo siya, nagsuka. Mommy, Hatter. Hawak-hawak niya pa yung Mommy, Hatter. stop toys ni Kiana. Quiet. Quiet. Mommy, it's one color pink. Mama yan. Mama. Si mama niya nakaupo sa front seat katabi ni Doktora. Kami ang nasa likod, backseat kami. Ayan na, ito na. Alas 8 kami, tapos dumating yung doktor, mga 10. Sobrang nainip yung bata. Ayan, nagkuya-kuy na sila. Nasa harapan ako. Nasa second floor lang yan. Lahat na ata ng posisyon na gawa niya na. Lahat ng kakulitan ginawa niya na. Nakatatlong akyat panaog kami sa hagdan. Kasi inip na inip siya. Ganon din naman kami. Pero naghihintay kami dahil dapat pala magpapalista ka muna ng pangalan. Tapos, halimbawa, kinabukasan yung appointment mo. Magpapa-appointment ka muna today, tapos kinabukasan yung balik mo. Ang kaso, dahil first time na pumunta sa hospital na to, hindi kami nakapagpa-appoint. Wala din namang sinabi sa akin yung information personnel na magpapalista pala. Kaya ayun, napunta kami sa number 33. Grabe.
Mommy, Sobrang nakakainit. Mommy, fire Imagine from number 1 to 33. Mommy, fire bus. Mom. Sa dulo na kami. Nagtago na siya sa likod ni Mama kasi inip na siya. Pumunta na kami sa parking lot. Why? Punta na kami sa mga We're going up. Punta tayo kay Mama. dad. We're going to Mama. Nakalakas ang boses niya dyan. Yabang mo. Wag kang... Ano? Kulitan na siya. Naiinip na siya. Ayaw niya kasi magpahawak sa akin. Siya lang umakit. Diba? Dali na tayo na, oh. Kinatawag ko si Mama. Mm. Quiet. Uy, quiet. Quiet. Naglaro na naman siya ng payong. Kasi inip na inip. Ay. Pumunta kami dun sa office ni Doc V sa baba. Nagugutom na kami kasi mag-alas 12 na to. 11:45 na andun pa rin kami nakapila, naghihintay. Madami pa rin ang kasunod namin. Siguro mga nasa 50. Mga 50. Yung iba naman kasi kadarating lang nila, pero dahil naka-appointment sila, nakalista ang mga pangalan nila nung kahapon pala nung Lunes. Kaya ayun. Yan, pabalik na kami. Sumakay na lang kami ng tricycle, medyo malayo. Nakain muna kami sa McDo. Ito na nga, nag-order na kami. Ayan. Ito nga pala, may nakita kasi ako habang kami kumakain, may nakita akong matanda. Parang nagpapahinga lang siya, tapos wala siyang pagkain. Naawa ako sa kanya. Sabi ko kay Mama, bigyan namin siya ng pagkain. Kaya bumili ako ng burger. Binigay ko sa kanya. Tapos binigyan na rin namin siya ng pera, 50 pesos. Tinanong ko naman yung crew, ang sabi, nagpapahinga daw talaga yun siya dyan. Mukha kasi siyang may sakit. Matanda na. Kaya nahahabag ako kasi. Siyempre pag iniisip ko kasi halimbawa yung nanay ko. Masyadong nahahabag ang puso ko.